Isang batang babaeng nakatingin sa labas ng bintana ang sumigaw sa kanyang ina na nakakita siya ng bulalakaw, habang ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa maliwanag na liwanag ng labanan. Mabilis na kinuha ng ina ang kanyang anak upang protektahan ito, habang nanunood ng may sindak sa dambuhalang pagsabog ng liwanag na bumabakas sa mga skyscraper, at inutusan niya ang kanyang pamilya na tumakbo. Sa loob ng kanilang apartment, mabilis na nag-impake ng mga gamit ang pamilya. Naisip ng ama na hindi naligtas sa lungsod ng Kang at kailangan na nilang umalis patungong lungsod ng Shen agad-agad. Habang huling beses silang sumulyap sa labas ng bintana sa usok na pumapaibabaw sa lungsod, umiyak ang ina sa takot, ngunit sinubukan silang aluan ng ama, nangangakong makakahanap sila ng paraan palabas habang nililisan ang kanilang tahanan. Bumalik sa kalangitan 1 minuto ang nakalipas, sumisigaw sa sakit si Yu Fengjiang habang nababalot ng isang dambuhalang daluyong ng apoy, nakikipaglaban sa matinding init. Lumabas siya mula sa mga liyab, walang suot na damit at sugatan, at galit na binyantaan si Fang Yi, nagbabalang hindi siya pakakawalan ng kanyang makapangyarihang pamilyang Yu. Kalmadong nakalutang si Fang Yi sa langit, hindi pinapansin ang mga banta, habang patuloy na sumisigaw si Yu Fengjiang na hindi hahayaan ng Kang City Spirit Association na makatakas siya sa ginawa niya. Sa loob ng himpilang may mga dingding na salamin ng Kang City Spirit Association, isang grupo ng mga opisyal ang nanunood sa labanan ng may taranta. Nang makita ang liwanag ng mga pag-atake, na-realize nilang hindi na magtatagal ang kanilang kapitan na si Yu Fengjiang, at sumigaw sila para sa tulong. Inutusan nila ang kapitan ng lungsod ng Taytay na si Fang Yi na itigil ang pag-atake, ngunit tahimik lang na tumitig si Fang Yi ng may malamig at nayayamot na tingin. Habang nakatingin sa mga opisyal sa gusali sa ibaba, nakikinig si Fang Yi habang ipinapahayag nila na si Yu Fengjiang ang kanilang kapitan at ang pag-atake sa kanya ay isang direktang hamon sa kanilang association. Hinampas ng isa sa mga opisyal ang kanyang kamao sa salamin, galit na sumisigaw na hindi nila matatanggap ang ganitong pag-uugali. Tinitigan sila ni Fang Yi gamit ang kanyang nagniningning na pulang mga mata, hindi natutuwa na ang Kang City Spirit Association ay napakahambog kahit na nahaharap sa mas malakas na puwersa. Lumikha siya ng isang malaking ipu-ipo ng apoy sa kanyang paligid, kinukutya sila sa pagsasabing wala silang pakialam sa ibang mga kapitan dahil sa tingin nila ay mas malakas ang sarili nilang kapitan, o baka naman ayaw lang nilang makialam. Sa pagpapasya na turuan sila ng leksyon, nagpakawala si Fang Yi ng isang dambuhalang fire slash ng direkta sa gusali ng Spirit Association. Nagtago sa takot ang mga opisyal sa loob habang ang mga holy flames ay bumabasag sa mga bintana, sinusunog ang opisina at pinatutunayan na walang halaga sa kanya ang kanilang mga banta. Tumalikod si Fang Yi sa pagkawasak ng may hitsura ng pagkasuklam. Habang nakalutang sa itaas ng natalong kapitan, kinutya niya si Yu Fengjiang. Tinatanong kung talagang inakala nito na kaya nitong kunin ang espada mula sa kanyang kamay gamit ang ganoong kainang kasanayan. Umabot sa rurok ang labanan habang si Yu Fengjiang, ang hambog na kapitan, ay iniwang pagod at duguan, humihingal ng malalim habang nararating ang kanyang hangganan. Mataas sa kalangitan, hinamon siya ni Fang Yi na tignan kung kaya niyang harapin ang kanyang pag-atake at inihagis ang kanyang nagbabagang espada ng diretsyo sa kanya tulad ng isang bulalakaw. Sa halip na umiwas, ngumiti si Yu Fengjiang nang may kasakiman at sumugod pasulong upang saluhin ang talam, kinukot siya ang lokal na asosasyon sa pagiging walang silbi habang naniniwalang siya lamang ang karapat-dapat sa ganoong makapangyarihang kayamanan. Ang kanyang mukha ay namilipit sa isang baliw na ekspresyon habang sumisigaw na ang kayamanang ito ay sa kanya lamang. Pinanood siya ni Fang Yi gamit ang malamig at nagniningning na pulang mata, iniisip na hindi niya kailanman maiintindihan ang mga pioneer na ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang mang-agaw at pumatay para sa mga bagay na hindi sa kanila. Iniisip niya na ang mga ganitong uri ng tao ay tulad lamang ng mga karaniwang kriminal at ang kanilang pag-iral ay isa sa mga dahilan kung bakit nahaharap ang sangkatauhan sa pagkawasak. Sa isang huling titig, nagpasya si Fang Yi na dapat na niyang tapusin ang sitwasyong ito ng tuluyan habang si Yu Fengjiang ay sumusugod patungo sa kanyang kamatayan ng may dalisay na pananabik. Isang dambuhalang pagsabog ang nangyari sa sandaling sinubukan ni Yu Fengjiang na hawakan ang sandata, na bumalot sa buong lugar sa isang higanting bola ng apoy. Kalmadong nakatayo si Fang Yi sa gitna ng mga liyab at isiniwalat na nakalimutan niyang banggitin na ang kanyang tang sword ay hindi isang normal na spirit weapon.
Isa itong espesyal na sandata na siya mismo ang lumikha na kumikilala lamang sa iisang Panginoon. Ang lakas ng pagsabog ay nagtulak sa mga opisyal ng Kang City Spirit Association na tumakbo para sa kanilang buhay, sumisigaw para sa tulong habang gumuho ang gusali sa kanilang paligid. Habang pinapanood nila ang apoy, sila ay nalilito, inaalala ang mga ulat na ang Sealer ay nasa 2-star Spirit Creation Realm lamang, habang si Yu Fengjiang ay isang buong antas na mas mataas. Ang pinuno ng Kang City Association ay nakatayong nanginginig sa takot, na pagtatanto na ang kanilang impormasyon ay ganap na mali. Alam niya na si Yu Fengjiang ang tanging 3-star Spirit Creation na tao sa lungsod, isang henyo na may malalaking mapagkukunan na malapit na sa Jinggang Realm at kabilang sa top 5 na mga kapitan sa bansa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kahangahangang background, hindi siya naging katapat ni Fang Yi, na marahang lumapag sa mga guho habang humuhupa ang alikabok. Nakatayong tahimik kasama ang kanyang nagbabagang espada, malinaw na higit na nalampasan na ni Fang Yi ang antas ng isang kapitan at ngayon ay may kapangyarihan ng wasakin ng isang buong lungsod. Si Wang Jiang, ang pinuno ng Kang City Spirit Association, ay nanginginig sa ganap na sindak. Tinatanong ang kanyang sarili kung ano ang dapat niyang gawin ngayon, tumingin siya sa pagkawasak at nag-isip kung talagang plano ni Fang Yi na ibaon ang buong Kang City Spirit Association kasama ang natalong kapitan. Nadaig ng takot, bumagsak si Yu Fengjiang sa lupa sa gitna ng kanyang natatakot na koponan. Nagmakaawa siya sa kapitan ng lungsod ng Taytay na si Fang Yi para sa awa, sumisigaw na ang buong insidenteng ito ay kanilang kasalanan. Biglang bumasag sa tensyon ang tunog ng isang paparating na helikopter. Sa loob ng cockpit, iniulat ng piloto sa kanyang boss na mayroong dalisay at napakalakas na yang attribute sa harapan, ngunit napansin na ang mga liyab malapit sa Spirit Association ay tila humihina na. Si Gu Yuro, na nakatayo sa bakana ng pinto ng helikopter, ay nagtipon ng dambuhalang dami ng asul na enerhiya ng tubig sa kanyang mga kamay, nag-iisip kung ang apoy ay talagang humuhupa na. Sa takot na huli na silang dumating, nagpakawala ng kapangyarihan si Gu Yuro, nagpapadala ng mga agos ng asul na enerhiya na umuulan mula sa langit upang apulahin ang mga natitirang apoy. Habang nakatingin sa pagkawasak sa ibaba, inamin niya ang lakas ni Fang Yi, iniisip na tunay na kahanga-hanga na kaya niyang halos wasakin ang ikatlong pinakamalaking lungsod ng mag-isa. Napagtanto niya na ang kanyang mga kakayahan ay nasa antas ng isang national-level pioneer. Gayunpaman, habang pumapatak ang kanyang ulan, nagkaroon siya ng mas malalim na realization. Ang kanyang ulan ay nakapatay lamang sa apoy dahil kusang binawi ni Fang Yi ang kanyang kapangyarihan. Na-realize niya na nagpakita ito ng awa. Kung hindi, ang kanyang tubig ay hindi magiging sapat upang pigilan ang mga liyab nito. Sa lupa, tumingin si Wang Zong ng may galit, sumisigaw kay Fang Yi na dumating na ang headquarters upang iligtas sila. Nanatiling tahimik si Fang Yi, nakatingala sa bagong dating sa langit. Mula sa helikopter, tumitig pabalik sa kanya si Gu Yuro. Bilang isang water attribute pioneer, naramdaman niya na ang dalisay na kapangyarihan ni Fang Yi ay mas matindi kaysa sa mayroon si Yu Fengjiang, kaya ibinibilang niya ito sa mga nangungunang pioneer na nakilala niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Gu Yuro tungo sa pagkagulat nang may mapansin siyang espesyal. Itinuon niya ang kanyang paningin sa nagbabagang tang sword sa kamay ni Fang Yi. Sinusuri ang dalisay na kapangyarihan at fusion level ng sandata, alam niya mula sa kanyang impormasyon na ang Taytay City Spirit Association ay walang teknolohiya upang bumuo ng ganoong advanced na spirit weapon. Habang kalmadong itinago ni Fang Yi ang kanyang espada, hinihigop ang mga liyab pabalik sa kanyang katawan, dumating si Gu Yuro sa tanging posibleng conclusion. Ang spirit weapon na iyon ay nilikha mismo ni Fang Yi. Si Wang Zong, na nakakaramdam ng tapang sa pagdating ng helikopter, ay itinuro ang isang mapang akosang daliri kay Fang Yi. Hiningi niyang malaman kung kailangan ba talagang maging ganoon kalupit ng Sealer at tinanong kung paano nito planong ipaliwanag ang kanyang mga aksyon ngayong may dumating na mula sa headquarters. Tinitigan siya ni Fang Yi nang may nakapangangilabot na tindi. Malamig niyang ipinaalala sa opisyal na binigyan niya sila ng 10 minuto upang ayusin ang sitwasyon, ngunit nabigo silang magbigay ng anumang paliwanag. Pagtalikod, naging conclusion ni Fang Yi na ang kanilang katahimikan ay nangangahulugang sumang-ayon sila na ang sarili nilang kapitan ay karapat-dapat mamatay.
Biglang nagpakawala si Fang Yi ng isang dambuhalang bugzo ng maapoy na enerhiya na pumaligid sa mga natatakot na opisyal. Binalaan niya sila na kung maglalakas loob silang kausapin siya sa ganoong kawalang galang na paraan muli, papatayin niya silang lahat kasama ang kanilang bagsak na kapitan. Eksakto namang bumaba si Gu Yuro mula sa langit, napapalibutan ng umiikot na asol na enerhiya ng tubig. Sinabihan niya ang kapitan ng lungsod ng Taytay na si Fang Yi na itigil ang kanyang agresibong pag-uugali. Tahimik na lumingon si Fang Yi upang harapin ang bagong dating. Tuwang-tuwa si Wang Zong, iniisip na sa wakas ay nasa gulo na si Fang Yi. Iniisip niya na gaano man kalakas ang Sealer, hindi nito pwedeng patayin na lang ang isang kapitan ng lungsod at makatakas dito. Naniniwala siya na kung hindi ito parurusahan, ang mga kapitan kahit saan ay malalagay sa panganib. Lumapag si Gu Yuro at ipinakilala ang kanyang sarili. Mahigpit niyang tinanong kung paano nila pamamahalaan ang mga spirit association sa iba't ibang rehiyon kung hahayaan ang ganitong kaguluhan. Ngumiti ng parang kontrabida si Wang Zong, sa paniniwalang kakampi niya si Gu Yuro. Sabik siyang naghihintay na parusahan nito si Fang Yi dahil sa pagwasak sa kanilang himpilan. Gayunpaman, sa ikanalito at ikinagulat ng lahat, hindi umatake si Gu Yuro. Sa halip, tumayo siya nang may matinding paggalang sa harap ni Fang Yi at inamin na ang nangyaring ito ay isang malaking pagkukulang sa tungkulin ng Spirit Association. Yumuko siya bilang tanda ng paghingi ng paumanhin, at nangako kay Fang Yi na magbibigay ang headquarters ng sapat at tamang paliwanag tungkol sa lahat ng nangyari. Bahagyang lamambat ang ekspresyon ni Fang Yi at napangiti ng kaunti, tumugon lamang siya ng may maikling pagsang-ayon habang tinatanggap ang paumanhin nito. Naiwang naninigas at tulala si Wang Zong, ang kanyang mukha ay larawan ng purong gulat at kawalan ng paniniwala, habang napagtatanto niya mas pinili ng headquarters na pumanig kay Fang Yi kaysa sa kanya.